Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay lumalapit sa Diyos. Tayo humihingi ng lakas para maharapan natin ang ating mga iba't ibang pagsubok. Magawa natin ang ating mga iba't ibang obligasyon sa paparating na linggo. Naway sa kanyang tulong mapagaling niya tayo sa ating mga sakit. Sa kanyang grasya mabigyan tayo ng tuwa at kapayapaan. Sa gitna ng ating mga iba't ibang mga pagsubok at suliranin. Para tayo ay minsan pang maging karapat-dapat makita na makatanggap sa mga banal na misteryo, muli tayo'y magpakumbaba sa harapan niya. Sa ating mga kapwa, aminin natin ang ating mga naging pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinapatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinapabayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila'y aking pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sara at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Shechem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." Ang nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang nasa daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang inirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod ng bansang inirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi mababayaang sila ay mamatay kahit magtagutom silang binubuhay. Mapalad ang ibinukod ng bansang inirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod ng bansang inirang ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso na ang nasa mata mo? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang troso sa iyong mata at sa gayoy makakakita ka ng mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. May napakaganda pong sinabi minsan ang reggae singer na si Bob Marley. Hindi ko po alam kung kakilala niyo siya. Bob Marley once said that a lot of people become unattractive once you find out how they think. A lot of people become unattractive once you find out how they think. Pumapangit ang tao kapag nalalaman mo kung paano sila tunay na nag-iisip. At isa po sa mga pinakapangit na iniisip nating mga tao, ay kapag hinuhusgahan mo ang iyong kapwa. Amen? Judging others do not make you attractive. Remember that. It is not cool to judge others. Hindi ka gumagaling, hindi ka tumatalino kapag hinuhusgahan mo at hinahatulan mo ang iba. Hindi ka rin nagiging mas mabuti sa iyong paghatol sa iba. At lalong-lalo na, hindi ka napupuno ng grasya, ng bendisyon at ng pagpapala sa paghuhusga mo sa iba. There is no blessing in judging. Remember that. Balikan niyo man po ang ating ebanghelyo, binabawalan po tayo ni Jesus na maghatol o maghusga sa ating mga kapwa.
Ibig sabihin, hindi kinatutuwa ng Diyos ang ugaling ito. Dahil ang paghuhusga o paghahatol ay taliwas sa ugali ng Diyos. Kamukha po nung sabi ni Mother Teresa nung minsan, kapag naghuhusga ka, nababawasan ang iyong oras at panahon para mahalin mo ang iba. The more that you judge, the less time you have to love people. Kaya nga ang Diyos na mapagmahal ay nagtitimpi sa kanyang paghuhusga. God only judges us in the end. Di po ba? Bandang huli lang naghuhusga ang Diyos. Kasi binibigyan tayo ng oras, ng panahon para magbago. Kung nga ang Diyos na alam na niya ang lahat, hindi tayo hinuhusgahan, bakit ikaw? Ginawa mo ng ugali mo, ang manghusga, ang hatulan mo ang iba. Daig mo pa yata ang Diyos. Naisip nyo na po ba yun? Mag-ingat ka kapatid. Kapag naging ugali mo na ang manghusga, dahil ang ibig sabihin, mayabang ka na. Amen? Dahil ang mga mapanghusga, gusto nilang ipakita. Sila lang ang mabuti, sila lang ang matalino, sila lang ang nakaangat kesa sa iba. Pero habang may kataasan ka ng loob, may hadlang para hindi mo matanggap ang bendisyon ng Diyos. Many times what hinders us in receiving God's blessing is our pride. And how do you know that somebody is full of pride? When they are constantly judging other people. Many times, a proud person will judge others, but they will forget to judge themselves. Yan ang katangian ng mga mayayabang. Kung sino-sino nakikita nila ang mga kasalanan ng butas ng iba, pero sila mismo, hindi nila nakikita ang kanilang mga pagkakamali. Hindi nila napapansin ang kanilang mga kasalanan at pagkukulang. Kaya tandaan niyo po, ang mga mapanghusga ay malayo sa pagpapala ng Diyos. Sana, kapatid, malaman mo kung gaano kahirap ang hinuhusgahan at hinahatulan ng iba. Kung alam mo lang kapatid kung gaano kasakit ang hinuhusgahan, hindi mo gagawin ito sa iba. Di po ba? Nobody enjoys being judged. One of the worst experience that we can go through is the experience of being judged by others. Kaya siguro, kaya mapanghusga ka ay dahil hindi mo pa naranasan na husgahan ka ng iba. Kung alam mo lang, kung nakaranas ka lang ng panghusga ng iba, titigilan mo rin ang maghusga at magbigay ng hatol laban sa iba. Amen? Bago pa po ako lumipat dito sa bagong parokya, nagkaroon po ako ng issue. Baka po hindi alam ng iba sa inyo. Sharing lang po ito, ha? Meron pong kumuha nung isa sa mga homily video ko at hinati niya ito. In-splice po niya ito. Pinost niya at para bang dun sa aking homily, may sinisiraan po akong mga tao, may sinisiraan akong pare. Napakasakit po para sa akin. It was very unfair. Kasi yung pinost po na homily ko, kulang. Kung papanoorin niyo po yung buong homily ko, mauunawaan niyo. Hindi naman po ako naninira, hindi naman ako nagrereklamo. Kinekwento ko lang yung sarili kong karanasan. Masama po ba yon? Di ba hindi? Kinekwento ko lang po yung sarili ko struggle. Dahil kahit na pari po ako, tao pa rin po ako. Masama po ba yon? Di ba hindi? Kung talagang kalahati lang po ng aking homily, yung papanoorin nyo, aakalain mo talaga na napakasama ng aking sinasabi. I was very misinterpreted, misrepresented by that video. Pero alam niya po kung ano yung mas nakakalungkot. Hindi naman po nakakalungkot yung kinuha nila yung video ko, tapos para bang pinapamukha nila na masama akong pare. Hindi po eh. Ang mas malungkot dun sa nangyari, dun sa karanasan na yon, ay yung pag nabasa mo, yung mga nagko-comment dun sa video.
ang sasama ng mga sinusulat nila nung kanila mga sinasabi tungkol sa akin. Ang sakit po mag-comment ng ibang tao. Hindi naman po nila ako kakilala. Ang sakit po na husgahan ka doon sa 3-minute video, doon sa 5-minute video. Di po ba? Na ang pagkatao natin higit naman doon sa ating nasabi sa mga ilang minuto. Di po ba? At ang pinakamasakit pa, habang nababasa ko po yung mga comment, meron akong isang kakilala doon. Nakasama ko po sila sa seminaryo. Nakaibigan ko po siya. Ang sama ng kanyang tinype, ang sama ng kanyang sinabi tungkol sa akin, nabigla po ako. Kasi I never imagined that this person that I know will say such bad things about me. Yung bang, imbes na kausapin ako, tanungin ako, lapitan ako, agad meron ng pag-uusga, agad meron ng paghahatot. Yun po yung masakit eh. Pwede mo naman lapitan yung tao, pwede mo naman siyang kausapin. Pero bakit agad magbibitaw ka ng mga masasakit na salita? Hindi mo naman alam yung buong kwento. Di po ba? Okay lang po, nahusgahan ako. Pero sana tignan din naman yung mga ibang mabubuting sinabi ko at yung mga ibang mabubuting ginawa ko sa aking buhay. Habang pinagdadasal ko po itong aking karanasan, ang aking napagtanto, ang aking napagnilay, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Hinayaan ng Diyos na maranasan ko ito kasi gusto niyang matuto ako. Kung gaano kasakit ang hinuhusga ng iba, alam ko na. Kaya nga ngayon, meron akong pagnanais na hindi ko gagawin ito sa iba. Okay lang kung ikaw ang huhusgahan. Huwag lang ikaw ang maghuhusga sa iba. Kaya nga po, may katotohanan din, na-realize ko po ito, that why does God allow evil people to come into your life? Because God wants you to learn that these bad people are just a warning. When you experience bad people in your life, God is telling you, hey, do not be like them. Pag nakakaranas ka ng panghuhusga, panglalait, paninira sa iba, pasalamat ka. Kasi habang dinadown ka ng mga tao, ang Diyos kita niya ang lahat. Siya naman ang mag-aangat at magtataas sa iyo. Di po ba? Bakit hinahayaan ng Diyos na manatili ang mga masasamang tao sa ating buhay? Tinuturuan ka lang niya. Sino ang hindi mo dapat sundan? Sino ang hindi mo dapat tularan? Kaya nga kapatid, huwag kang mag-alala kung hinuhusgahan ka ng iba. Bago ka man nila makilala, dahil ang mabuting balita, ang Diyos, mas kilala ka niya. Amen? At ang Diyos, husgahan ka niya bandang huli. Magpasalamat ka kung ang ibang tao ang naghuhusga sa'yo. Kasi wala naman magagawa ang ibang tao sa'yo eh. Yung mga sinasabi nila, salita lang yan. Hangin lang yan. Amen? Pero masasaktan ka dun sa sinasabi ng iba kung pinapasok mo sa isip mo. Kung pinapasok mo sa puso mo. You can always reject the judgment of others. You can always put a distance between yourself and those who judge you. Yes, accept criticism, but do not accept disrespect. Kung nararamdaman nyo na binabastos kayo, hindi na tama yan. Huwag kang matatakot sa mga nanghuhusga sa'yo. Huwag mong hahayaan na masaktan ka dyan sa mga taong naninira sa'yo. Mas matakot ka pag ang Diyos na ang nanghusga sa'yo. Bakit? Kasi tanging ang Diyos lang ang may kapangyarihan na magpapasok sa'yo sa langit o magtapon sa'yo sa impyerno. Kaya suriin po natin ang ating mga sarili. May nahusgahan na ba ako sa aking mga kapwa? Ano ba yung mga panghahatol na ginagawa ko sa isip ko pag nakikita ko ang iba? May nasasaktan ba ako sa pamamagitan ng aking pag-iisip at pananalita? At kung may nagawa ka mang mali at masama, kapatid, humingi ka unang-una ng tawad sa Diyos. Kung alam mo, nasaktan mo ang tao sa iyong judgment, sa iyong sinabi, sa iyong ginawa, humingi ka ng tawad sa Kanya. Kasi bandang huli, maniningil lang Diyos. Amen? Wala naman po tayong ginagawa dito sa mundo na hindi natin pagbabayaran bandang huli. Huwag mong hayaan ang Diyos ang maningil sa iyo. Baka hindi ka makabayad. Amen? Kaya nga po,
hingin natin sa banal na misang ito, magkaroon tayo ng mas mabuti, mas magandang pag-uugali at kalooban. Mas piliin natin ang magmahal kaysa sa maghusga. Ang umunawa kaysa sa manira, dahil ang pagpapala ng Diyos ay nag-uumpisa sa mabuti at magandang kalooban. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway, laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa manananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita na pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga duka at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang umusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kinalulugod mo sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap kahit na siya ay hindi naiba sa iyo. Minabuti niyang maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siya'y tulad namin sa kamatayang totoo. Nung inihain niya ang sarili ng kami magkasundo mo, kaya naman iyong dinangal siya
at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Pagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam kong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Tumayo po tayo at manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. The most unattractive thing that you can do is to judge others. Hindi gumaganda ang iyong pagkatao pag hinuhusgahan mo at hinahatulan mo ang iba. Hindi ka gumagaling, hindi ka bumubuti, hindi aasenso ang buhay mo kapag naging ugali mo ang nanghuhusga ng iyong kapwa. Hayaan mo yung mga nanghuhusga sa iyo. Oo, alam ko po, masakit. Pero gamitin mo ang karanasan na yon para matuto ka. Kung alam mo kung gaano kasakit ang husgahan ng iba, huwag mo itong gagawin sa iba. It is better for other people to judge you. Do not pray that God will judge you. Dahil ang Diyos perpekto. Pag ang Diyos ang naghusga sa atin, walang maliligtas sa atin. Di po ba? Yung paghuhusga ng ibang tao sa iyo, wala yang magagawa sa iyo dahil hangin lang ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Masasaktan ka lang sa paghuhusga ng iba kung tatanggapin mo, kung pakikinggan mo, kung uunawain mo yung sinasabi nila. Mas matakot ka kung huhusgahan ka ng Diyos. Imbis na maging mapaghusga ka, magmahal ka. Hindi pinagpapala ang mga mapanghusga. Kung gusto mong pagpalain ka, umpisan mong magmahal at ayusin mong iyong kalooban. Sikapin mo sa iyong loob ay manatili lang kabutihan at kagandahan ang iyong katapatan sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y paspasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na.
Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.